So, General Bible Study, One God Series of Teaching, Part 12 na po tayo. Pwede na po tayo umupo. Title po ng Part 12 ay One Creator. Okay? Sabi po sa Genesis 1:26-27, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Okay, so bakit ko ba hinighlight po yung us at yung our? Sabi po ng mga ibang Kristiyano, there are more than one creator kasi let us. Oo nga naman, ano? Pag sinabi mong us, plural eh. Halika, lalangin natin sa wikang Tagalog eh. So parang hindi lang mag-isa. Okay? So ang unang tanong, kung iisa lamang ang Diyos, bakit sinabi ng Creator, let us, sa Genesis 1:26? Okay? Unang-una, ang tanong na ito ay mali na agad kasi nga nag-umpisa ang tanong kung iisa lang ang Diyos. Andun yung word na iisa ang Diyos. Lang naman talaga ang pwedeng mag-create. Pero kahit mali na mismo ang tanong, ay basahin pa rin natin ang Genesis 1:26. Kaya lang, bakit tayo hihinto sa Genesis 1:26? I-include natin yung Genesis 1:27a. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lang nag-i-stick sa isang verse. Sasabihin ninyo, let us, tapos sa Genesis 1:26, huminto kayo sa Genesis 1:26. I-include din natin ang Genesis 1:27 para higit na maunawahan kung paano ba talaga nilikha ng Diyos ang tao. Okay, verse 27. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. O nasaan na yung us? Nasaan na yung plural pronoun na us? Bakit naging singular pronoun na naging his at naging he? Bakit po ganon? Kasi nga, iisa lang Diyos lang talaga po ang nag-create. Pansinin niyo po yung plural form. So Genesis 1:26 na us at our ay naging singular kaagad na his and his image and he. Pangalawa, ang higit na detalye kung paano nilikha ng Diyos ang tao na sinasabi sa aklat ng Genesis pa rin, hindi pa rin tayo po lalampas sa Genesis, ay mababasa sa Genesis 2:7. Okay, ito yung pinaka-detalye kung paano nilikha po ng Diyos yung tao. Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So una, ilang kamay ba ng Diyos ang kailangan para kumuha ng alabok? Kailangan ba higit pa sa isang pares? Pangalawa, ilang ilong ba ng Diyos ang kailangang huminga sa butas ng ilong ng tao? Kailangan pa ba higit pa sa isang ilong? Nakuha ninyo? Pangatlo, ang interpretasyon sa Genesis 1:26 na higit sa isang Diyos ay lumalang sa tao ay taliwas sa maraming bersikulo po ng Biblia na nagsasabing iisang Diyos lamang ang lumalang sa tao. Okay? So, ito po yung mga verses sa Biblia, okay, Bible verses, which say there is only one Creator. Malakay 2:10, have we not all one Father? Did not one God create us? Ang linaw. Ang linaw, did not one God create us? Ayan no. Isaiah 37 verse 16, O Lord Almighty God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God. Alone are God over all the earth, kingdom of the earth. You have made the heavens and the earth. Creation po yan. Isaiah 44 verse 24, this is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. I am the Lord, who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. Ano bang hindi maunawahan sa alone? Pag sinabing alone, iisa po yan. Ano pa? Isaiah 55 verse 18, for thus says the Lord, who created the heavens. He is the God who formed the earth and made it.
He established it and did not create it a waste place, but formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Wala na daw po ibang lumikha. Nehemiah 9:6, you alone are the Lord. You have made the heaven of heavens with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to all of them, and heavenly host bows down before you. Nandun po yung word na alone. Job 9:8, who alone stretches out the heavens and tramples down the waves of the sea? Who makes the bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south? Okay, sa constellation po yan. Nandun na naman po yung alone. Furthermore, the logic of God, who is all-powerful and all-knowing, does not coincide with the claim that God needed a co-creator to create man. He created the universe all by himself, so it could not have been more difficult for him to create man. Alam nga namang, mag-isa lang ang Diyos na lumalang ng universe. Pagdating sa tao, hindi niya kaya. He is all-powerful. Kailangan niya ng co-creator? Sigurado kayo? E di ba nilalang niya lang ang lahat? Sa pamamagitan ng kanyang salita, wala siyang kasama? Di ba? Okay, so kailangan maunawahan po natin na talagang iisa lang po ang Creator. Hindi po siya nangailangan po ng co-creator. Okay. Sino yung kausap ng Diyos sa Genesis 1:26? Na sabihin niya ang mga katagang, let us make man in our image. Okay? So alamin natin. Pero aalamin natin, hindi sa pamamagitan ng espekulasyon. Sasabihin mo, nandun na yung Son of God. Kaya espekulasyon yun, kasi hindi naman sinabi sa Genesis 1:26. Wala namang sinabi doon. So, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Okay, so hindi po espekulasyon. Hindi po ba ang tamang paraan, hayaan ang Biblia na magpaliwanag sa kanyang sarili? Sino po ang kausap ng Diyos sa creation? Job 38, 1-7. Then the Lord answered Job out of the whirlwind. Who is this who darkens counsel with words without knowledge? Get ready for a difficult task like a man. Okay, kakausap po si Job. I will question you and you will inform me. Sabi ng Diyos kay Job. Where were you when I laid the foundations of the earth? Ibig sabihin ay creation, laying the foundation of the earth. Tell me if you possess understanding. Who sets its measurements if you know? Who stretched a measuring line across it? Creation. Or what were its bases set? Or who laid its cornerstone? Okay? Tinatalong si Job, sino naglagay po ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay po ng panukat? Okay? Sino ang naglagay po ng panulukang bato? Sabi po ng verse 7, when the morning stars sang in chorus, and all the sons of God shouted for joy. So alam niyo po, na ang morning stars po dyan, ang sons of God, ay heavenly beings. Yun po yung mga anghel. At ito po, sa creation of our universe, nandun na po yung mga anghel. O sino yung kausap? Nandun yung mga anghel eh. O di yung mga anghel, tama po ba? Yung mga anghel, nandun na. Hindi naman binanggit sa Biblia yung creation ng mga invisible. Ang Biblia ibinigay para sa tao, hindi para sa mga anghel. So, history of our universe. Yun po yun. Okay? Ano ang ibig sabihin ng let us? Yan, unawahin natin. Kung ganon, niyaya ba ng Diyos ang mga anghel sa langit na lumalang po ng tao? Kasi nga, sinabi, let us create. Niyaya ba ng Diyos yung mga anghel na mag-create? Ay, siyempre hindi Kasi yung mga anghel, hindi naman pwedeng maglalang. Kundi pinapaalam lang ng Diyos ang kanyang plano sa mga anghel. Let us is the same as saying, let us see, even when you are planning by yourself. Okay? Sasabihin natin, punta tayo sa Baguio, sa susunod na Mayo.
O, sasabihin nyo sa akin, punta tayo, pastor. Sasabihin ko, let us see. Okay, titignan natin. Pero actually, ako lang yung nagplaplano. Let us see, tignan natin. Pero actually, ang nagplaplano ay iisa lamang. Pero natin, yung ginamit. Di ba sinabing, let us create man in our image? Ano ba yung image na tinutukoy po rito? Ephesians 4 verse 24. And to clothe yourself with a new nature which was created according to God's image in righteousness and true holiness. Ano yung image? God's image in righteousness and true holiness. Nung sinabi, let us create man in our image, in their image, the image of God and image of the angel who were created in the righteousness, image of God in righteousness and true holiness. Na lumalang po sila ng tao, lumalang ang Diyos ng tao sa ayon sa kawangis ng righteousness and holiness of God. Na nilikha ang tao na mabuti at wala po siyang kasalanan. Banal po yung tao. Kaya ginamit yung lalangin natin. Kasi nga, pare-pareha sila ng image. Naunawahan niyo po. Oo, baka hindi nila naunawahan. Kaya, yun po yung ibig pong sabihin. Kaya plural po yung as. O kaya naman, sabi po sa Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ano ba meaning po ng counsel of His own will? Payo ng sarili niyang kalooban. Kaya sinasabi niya sa kanyang sarili na mag-create siya. Let us create. Talagang kinakausap niya yung kanyang sarili. Pero ginamit niya yung kaas kasi nga nagplaplano siya. Sinasabi niya yung plano niya sa mga anghel. May ibang pagkakataon ba sa Biblia na kung saan ipinaalam ng Diyos ang kanyang plano sa mga anghel? Marami. Okay, babagitin lang akong dalawa sa inyo. Job 1-6 speaks another incident where all of the heavenly hosts presented themselves before the Lord and Satan was also there talking to God. Nagsasalita, nag-uusap sila. Okay, subukin po si Job. At pinagmayabang ng Diyos po si Job. Tingnan nyo, nag-uusap po ang anghel at ang Diyos. Pero si Satanas, fallen angels, nandun pa rin nakausap po ng Diyos. Sa 1 Kings 22:19-20, ito yung sinabi. At sinabi ni Micaias, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan. Hindi maraming luklukan, isang trono, isang luklukan lang po yan. At ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. So, tingnan nyo, sino yung nasa kanan at sa kaliwa niya? Ang buong hukbo ng langit, sino yan? Anghel, heavenly armies. Sa wikang Ingles, mga anghel. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Ahab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramoth Galaad, at ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan at ang iba'y nagsalita ng gayong paraan. So, nag-uusap po sila. Pag sila'y nagplaplano, kino-confirm ng Diyos yung kanyang plano. Okay? At sila po ay nagkakaroon po ng interaction. So, pansinin po ninyo, ang nakaupo sa kaniwa at sa kanan ay ano? Hukbo ng langit. Walang binanggit na second person or third person na nakaupo. Paano mo pauupuin ang Espiritu ng Diyos? Amen? Paano mo pauupuin? God is everywhere. Spirit does not have flesh and bone. Ilang pagkakataon na sinabi ng Diyos ang mga katagang let us. Genesis 11:7. God said, let us go down and there compound their language that they may not understand one another's speech. Sinabing let us. Diyan, sino yung kausap? Hindi ko alam, walang sinabi. Pag magsasabi ako, spekulasyon, baka sasabihin nyo na naman, Son of God ang kausap. Hindi naman binanggit po yan. Yun po yung meaning po ng speculation. Naghahaka-haka ka, na baka mamaya kausap po yung Son of God yan. Malay mo, anghel din ang kausap. Katulad ng mga nakaraan. So, hindi tayo pwedeng mag-speculate. So, let us, may kausap po ang Diyos, period. At sa Genesis 1:26, ang linaw-linaw na sinabi ng Job 38,
nandun na po yung mga anghel po ang kausap po ng Diyos. Amen? Malinaw po yan. The word as in literary form. Okay, kahit Pilipino mayroon po dito. The use of plural pronoun as could be as a majestic or literary plural. That is, informally speaking and writing, the speaker or the writer often refers to himself in a plural form, especially if the speaker is of royalty. Biblical example can be found in Daniel 2:36. It reads, "We will tell the interpretation thereof before the king," sabi ni Daniel. Ginamit niya yung we, plural, "will tell the interpretation thereof before the king," even though it was Daniel alone who proceeded with the interpretation. Yung panaginip po kasi po ng hari, kailangan i-interpret nila. Si Daniel lang may kakayahan. Bakit niya ginamit yung we? Isa lang yung mag-i-interpret. Ito po kasi ay literary form, majestic. Kaya na pagsasalita, kapag kausap nila ay nandun po yung paggalang. At sa wikang Tagalog, ginagamit din po yan. Kausap ko si Sister Sonia bilang paggalang. Sabi ko, kayo. O di ba sa Pilipino, ginagamit natin yan, isa lang yung kausap mong matanda. Si Brother Andrew lang naman. Pero sinasabi mong kayo. Di ba? Bilang paggalang, pero hindi po plural si Brother Andrew. Kaya nagkakayo tayo. Malinaw po ba? So sa wikang Hebreo, ganun din yung kanilang literary form. Maging sa wikang Ingles. Okay?